This is Teacher Mel, sharing again the Daily Promise Bible, Psalm and Prayers. Simula po tayo sa Psalm, sa pagpupuri. Praise the Lord, all your nations, extol Him, all you people. For great is His love toward us, and the faithfulness of the Lord endures forever. Purihin natin at parangalan ng Panginoon, tayong lahat ng mamamayan ng bansa, dahil napakadakila ng pag-ibig sa atin ng Panginoon at ang kanyang katapatan ay walang hanggan. Purihin natin ng Panginoon. The Lord my guardian, I lift up my eyes to the hills. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Tumitingin ako sa mga bundok, saan kaya nanggagaling ang aking saklolo? Ang tulong para sa akin ay nanggagaling sa Panginoon na gumawa ng langit at lupa. Praise the Lord. What to do when you feel discouraged? Ano daw ang ating gagawin kung tayo ay pinanghihinaan ng loob? Sa mga panahon o pagkakataon sa ating buhay na sigurado tayo sa ating mga gagawin, may pagkakataon na natatakot din tayo. May panahon na mataas ang ating confidence sa sarili. May panahon na kulang tayo ng lakas ng loob na magdesisyon agad-agad. Kailangan lubos ang tiwala natin sa Diyos na ibibigay niya sa atin ang lakas ng loob. Pag nagtiwala tayo na ibibigay niya sa atin ang lakas ng loob, ibibigay niya yun sa atin. Kung hindi tayo magtitiwala, wala tayong tiwala, edi wala tayong lakas ng loob. So, depende sa ating faith. Parang ito ay Exodus chapter 4 verse 12. God, go, I will be with you as you speak, and I will instruct you in what to say. Kaya lumakad ka dahil tutulungan kita sa pagsasalita at ituturo ko sa iyo ang mga sasabihin mo. Ito ay tungkol dun sa kwento ni Moises nung magpakita ang Panginoon ng himala para patunayan ni Moises na ang Panginoon ay makapangyarihan. Sinimulan doon sa himala ng baston na pag ibinato ni Moises, ito ay magiging ahas. Pag ginawa ka ng ahas, ito ay magiging baston muli. So yun yung unang himala. Na pag hindi daw naniwala ang mga tao sa ipinakita ni Moises, ay meron pa uli siyang isang ibinigay na ipapakita niya uli. Yung kamay ni Moises ay ipapasok sa damit, na pag ipinasok ni Moises sa damit ang kanyang kamay, lalabas ang malalang sugat sa kanyang balat. Natatakot si Moises sa kanyang nakikita, ninenervyos siya. Pag inilabas niya, mananag-uli, babalik ang normal niyang balat. So, natatakot siya sa ganong sitwasyon. Nanghihina ang loob niya. Yung pangatlo, sabi ng Panginoon, kung hindi pa sila naniwala sa una, hindi naniwala sa pangalawa, itong pangatlo, ang gagawin niyang dugo ang Nile River. Yun. Nung ipinatutupad na ng Panginoon na gawin na ni Moises ito, ayaw sumunod ni Moises. Nagre-reklamo siya sa Diyos na hindi niya kayang gawin. Nanghihina ang loob niya. Kaya ang sabi dito, go, I will be with you as you speak, and I will instruct you in what to say. Kasi si Moises ay nauutal. Baka daw hindi maniwala sa kanyang sasabihin. Kaya sabi ng Panginoon, lumakad ka dahil tutulungan kita sa pagsasalita at ituturo ko sa iyo ang mga sasabihin ko. So, sinasabi sa atin ng Panginoon na magtiwala sa Kanya. Na kung hindi mo kayang sabihin, magtiwala ka lang, parang siya, ang boses niya ang lalabas sa iyo. Di ba marami tayong ganung pagkakataon sa ating buhay na hinang-hina ang loob mo, pero pag humingi ka ng lakas ng loob sa Panginoon, para bang na-deliver mo ng napakaganda ang sasabihin mo kung saan mo man yan sasabihin. Naranasan ko yan nung ako ay mag-apply ng trabaho sa high school. Kasi 15 years ako sa middle school, biglang lumipat ako ng high school. Parang dahil ako'y hingi ng panalangin sa Panginoon, dasal ako ng dasal na gabayan ako kung ano ang aking gagawin. Parang na-summarize ko yung 15 years ko ng middle school teacher sa ilang saglit nung ini-interview ako ng principal.
talagang pinaghimalaan ako ng Panginoon. Dahil ang laki ng tiwala ko sa Kanya na magagawa ko. Dahil alam kong gagabayan ako ng Panginoon. Kaya sabi sa Psalm 31:24, all you who put your hope in the Lord, be strong and brave. Parang pagka gusto mo kasi at hiniling mo sa Diyos, naniniwala kang ibibigay sa iyo. So malakas ang loob mo, matapang ka, matatag ka, naniniwala ka na ibibigay niya yun sa iyo. Magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob, kayong mga umaasa sa Panginoon. Kasi wala na ang pag-asa natin talaga ang Panginoon lang. Hindi ang sarili mo, ang Panginoon lang talaga. Let's pray. Lord, help me sense your gentle nudging. Then fill me with the courage to do whatever you asked of me. Amen. From 2 Corinthians chapter 1 verse 3 and 4, ito ay galing kay Saint Paul. Praise be to the God and the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all encouragement, who encourages us in our every affliction, so that we may be able to encourage those who are in any affliction. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Siya ay maawaing Ama at Diyos na laging nagpapalakas ng ating loob. Pinalalakas niya ang ating loob sa lahat ng ating paghihirap para sa pamamagitan ng kalakasan ng loob na ibinigay sa atin ng Diyos ay mapalakas din natin ang loob ng ibang naghihirap. Paano tayo magpapalakas ng loob ng ibang tao kung tayo mismo ay hindi malakas ang loob? Diba sa tunay na buhay, hindi mo kayang i-encourage ang mga taong gawain ng mga bagay na hindi mo rin kayang gawain. Hindi mo kayang i-encourage na, kaya mo yan, pero alam mo sa sarili mo na ikaw mismo natatakot din. So, kailangang tayo ay humingi ng lakas ng loob sa Panginoon sa lahat ng ating tinatahak sa buhay, sa lahat ng ating sasagupain sa buhay, sa araw-araw. Humihingi tayo, dadasalin natin na bigyan tayo ng lakas ng loob upang malusutan natin, malampasan natin ang lahat ng mga mangyayari sa ating buhay sa araw-araw. Maging matatag tayo, maging hopeful na kaya nating lampasan, hindi yung mawawalan agad tayo ng pag-asa, susuko agad tayo. Ang mga una daw sumusuko ay talunan. So, kung tayo ay malakas ang loob, tayo ay winner. And winner tayo sa Panginoon. From St. Paul, the Corinthians, we have troubles all around us, but we are not defeated. We do not know what to do, but we do not give up the hope of living. We are persecuted, but God does not leave us. We are hurt sometimes, but we are not destroyed. Ito ay galing kay St. Paul nung sila ay nangangaral ng banal na salita sa mga taga-Korinto. Sa aming pangangaral, ginigipit kami sa lahat ng paraan, pero hindi kami nalulupig. Kung minsan kami ay naguguluhan, pero hindi kami nawawala ng pag-asa. Maraming umuusig sa amin, ngunit hindi kami pinababayaan ng Diyos. Kung minsan, sinasaktan kami, ngunit hindi tuluyang napapatay. So, ito ay patunay lang na hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Basta tayo nananampalataya, humihingi ng tawad sa ating mga kasalanan, nagsisisi sa ating mga kasalanan, sumusunod sa kanyang mga kautusan, hindi niya tayo pababayaan. Gagabayan niya tayo ng lakas ng loob, gagabayan niya tayo ng tapang, gagabayan niya tayo ng pag-asa, sa mga puproteksyonan niya tayo, hahabaan niya ang ating pasensya, hindi niya tayo pababayaan sa anumang pagsubok na ating dadaanan. Basta't patuloy lamang tayong magsisisi sa kasalanan, hihingi ng tawad, marunong magpatawad, magdadasal, walang humpay na pagdarasal, hingi ng gabay, nagabayan tayo ng wisdom, ng discernment upang magdesisyon ng tama, gabayan tayo kung paano tayo makikisalamuha sa mga tao, gabayan tayo ng
tamang paraan kung paano tayo mamumuhay ng tama sa araw-araw at bigyan ng tibay ng loob, lakas ng pananampalataya. At yun ay mangyayari lamang kung patuloy tayong mag-aaral ng kanyang salita. Kasi nakasulat lahat sa Biblia kung ano ang paraan kung paano tayo makakalampas sa lahat ng pagsubok at magiging matatag ang pananampalataya. Amen. Sabi sa Philippians chapter 4 verse 13 kay Folding to, we can do all things through Christ who strengthens us. Kapag marunong tayong mamuhay sa hirap, sa ginhawa, kaya kong harapin ang kahit anong kalagayan sa pamamagitan ng tulong ni Kristo Jesus. So, ibig sabihin, kung napagtagumpayan mo ang maraming bagay, kung napagtagumpayan mo ang lahat ng pagsubok, kung ikaw ay naging successful sa anumang bagay, matalino ka, masipag ka, magaling ka, lahat ng bagay na gagawa mo, akala mo galing yung lahat sa iyong sarili. Lahat yun ay galing sa Panginoon. Lahat yun ay galing sa Diyos. Yung mga talent na yun ay pinagkaloob niya sa atin. Kaya tayo ay nagtatagumpay. Kaya nagagawa natin ang lahat ng bagay dahil kay Kristo Jesus na nagbibigay sa atin ng katatagan. So kung ikaw ay pinanghihinaan ng loob, naubusan ka na ng kaalaman kung ano ang gagawin mo sa buhay, kung anong desisyon ang gagawin mo sa maraming problema, kung anong mga paraan ang kailangan mong gamitin para lutasin ang mga sigalot sa buhay, ikaw ay pinanghihinaan ng loob, nawawala ng pag-asa, gustong sumuko, sumurrender, dahil hindi mo alam ang gagawin mo. Yan yung panahon na sabihin mo, kaya ko ang lahat ng ito. Paano mo kakayanin? Ikaw ay manghihiram sa Panginoon ng lakas ng loob. Manghihiram ka sa Panginoon ng talino. Manghihiram ka sa Panginoon ng lakas. Manghihingi ka sa Panginoon ng gabay. Kaya sabi, we can do all things through Christ who strengthens us. Yun. So, at maging anuman ang kalagayan mo, busog o gutom, sagana o salat, kontento pa rin dapat tayo sa buhay. Ibig sabihin, pagpasalamat natin yun sa Diyos. Malungkot, masaya, may problema, meron o wala, yun ay mga pagsubok na sumusubok sa ating katatagan. Yun ay mga paraan ng Diyos upang makita natin ang ibang paraan kung saan niya tayo dadalhin. Binibigyan niya tayo ng mga pagsubok upang maging mas matatag tayo. Binibigyan niya tayo ng ibang suliranin or inaalis natin niya sa atin ng ibang bagay, pero meron siyang kapalit na ibibigay. Pinakikita lang niya sa atin ang mga kadahilanan kung bakit. Kaya meron tayong mga pagsubok na dinadaanan. At yun ay magiging weapon natin or paraan natin or dahilan upang tayo din mismo ay makapagbigay ng lakas ng loob sa ibang tao. Yun ay magiging aral sa ating buhay na gagamitin natin upang tayo ay makapagbigay din ng lakas ng loob sa ibang tao. Amen. Thank you, Lord, sa lahat ng aming natutunan ngayong araw na to. Nawa po, Panginoon, ay patuloy mo kaming gabayan ng wisdom, ng discernment upang patuloy namin maintindihan ang iyong mga banal na salita at may apply namin ito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Maging gabay namin sa aming mga pamilya, sa aming pamumuhay sa araw-araw at patuloy mo po kami, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu upang kaming mga mananampalataya mo ay palating ligtas at makapag-akay pa kami ng ibang kaluluwa at madala namin sa iyo, Panginoon, at patuloy namin mapag-aralan ang iyong banal na salita. Maraming salamat, Panginoon. Lahat ng ito po isang mga dalangin ko po sa tanging pangalan ni Jesus namin, Panginoon. Amen. Sa pangalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen.